Alam nyo, may isang hari noon na sobrang makapangyarihan. Isang gabi, na naginip siya. Isang panaginip na talagang nakakatakot. Pero ang problema, paggising niya, blanko. Wala siyang maalala ni Katiting. At dahil lang sa nakalimutang panaginip na to, malalagay sa panganib ang buhay ng lahat ng matatalinong tao sa buong kaharian niya. Handa na ba kayo sa kwento kung paano ang isang panaginip ay muntik ng maging isang malagim na katapusan para sa lahat? Isipin nyo nga to. Paano kung sabihin sa'yo na ang buhay mo nakasalalay sa pag-alala mo sa panaginip ng ibang tao? Parang imposible, di ba? Pero iyan mismo yung sitwasyong nahinarap ng mga tao sa kwento natin ngayon. O kilalanin muna natin ang bida o kontrabida, depende sa tingin nyo, si Haring Nebuchadnezzar. Siya, walang duda, ang pinakamakapangyarihang hari sa buong mundo noong panahon niya. So isang gabi, ayun nga, nagkaroon siya ng isang panaginip na sobrang bumabaga sa kanya. Ang kaso, paggising niya, parang bulang nawala sa isip niya. Nakalimutan niya, pero alam mo yon, ramdam niya sa puso niya na napaka-importante nito. So, anong ginawa niya? Dahil hindi na siya mapakali, pinatawag niya kagad ang kanyang dream team, ika nga. Lahat ng mga salamangkero, mga astrologo, lahat ng pinakamagagaling na isip sa buong Babylonia. Umaasa siyang sila nang makakasagot sa misteryong gumugulo sa isip niya. Pero hindi lang simpleng tulong ang hiningi ng hari. Heto na, ang hiling niya ay isang bagay na, well, masasabi nating talagang imposible. Isang bagay na wala pa yatang sinuman sa kasaysayan ang nagawa. Dalawa lang naman ang utos ng hari. Simple lang pakinggan. Una, sabihin niyo sa akin kung ano yung panaginip na nakalimutan ko na. At pangalawa, pag nasabi niyo na, ipaliwanag niyo sa akin kung ano ang kahulugan nun. Teka, paano mo sasabihin ng isang bagay na dapat manggaling muna sa kanya? Grabe, 'di ba? Siyempre, ang mga tagapayo nag-reason out. Sabi nila, mahal na hari, okay lang po, sabihin niyo lang po muna sa amin yung panaginip at kami na po ang bahala sa interpretasyon. Makes sense, di ba? Pero ang hari, sa halip na kumalma, lalong nagalit. Ang banta niya, kung hindi nila magagawa yung dalawang utos niya, lahat sila pagpuputol-putulin at ang mga bahay nila gigibahin. Grabe! So, desperado na mga tagapayo. Umamin na sila sa hari. Mahal na hari, pasensya na po, pero ang hinihiling niyo, talagang imposible. Walang-wala pong tao sa buong mundo ang kayang gawin yan. Diyos lang po ang makakasagot niyan at hindi naman sila nakatira kasama natin dito sa luta. Nako, lalong sumiklab ang galit ng hari sa sagot na yun. At dahil doon, naglabas siya ng isang nakakakilabot na utos. Patayin ang lahat ng marurunong na tao sa buong Babylonia. At ang masaklap, kasama sa listahan na yun ang isang binatang Hebreo na naglilingkod sa palasyo. Ang pangalan niya ay Daniel. Nang malaman ni Daniel na kasama siya at ang mga kaibigan niya sa papatayin, hindi siya nataranta, hindi siya nagpanik. Sa halip, may iba siyang naisip na paraan, isang paraan na hindi umaasa sa sarili niyang talino. So, ito ang naging plano ni Daniel. Una, kinalma niya ang sarili niya at tinanong ang kapitan kung bakit naman bigla ang utos. Pangalawa, buong tapang siyang humarap mismo sa hari para humingi ng konting panahon. At pangatlo, at ito ang pinakaimportante, umuwi siya sa mga kaibigan niya. At silang apat, sama-samang nanalangin, humingi ng tulong sa Diyos para sa isang problemang alam nilang imposible para sa tao. At alam niyo ba? Sumagot ang Diyos. Noong gabing iyon mismo, sa isang pangitain, ipinakita niya kay Daniel ang lahat, ang eksaktong panaginip ng hari at kung ano ang ibig sabihin ng bawat detalye. Nasa kanya na ang sagot. At ayun na nga, dinala si Daniel sa harap ng hari. Isipin niyo yung eksena, isang binata nakatayo sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo at nasa kanya ang sagot sa isang imposibleng tanong. Ang buhay ng lahat ng kasama niya nakasalalay sa mga sasabihin niya. Nako, nakakakaba. Pero bago niya sabihin ang sagot, ang unang-unang ginawa ni Daniel ay magpakumbaba. Sabi niya, mahal na hari, ang sagot na to hindi galing sa akin. Hindi dahil mas matalino ako kanino man. May isang Diyos sa langit na siyang naghahayag ng mga lihim at siya po ang nagbigay sa akin ng sagot. Grabe ang humility niyo. At dito na sinimula ni Daniel na ikwento ang panaginip. Mahal na hari, sabi niya, sa panaginip mo, nakakita ka ng isang dambuhalang estatwa. Sobrang laki, sobrang kintab, at talagang nakakatakot ang itsura.
Siguradong habang nagsasalita si Daniel, unti-unti nang bumabalik sa alaala ng hari ang lahat. At ito raw ang itsura ng estatwa. Yung ulo niya, gawa sa purong ginto. Yung dibdib at mga braso, gawa sa pilak. Yung tiyan at mga hita naman, tanso. Tapos yung mga binti niya, bakal na matibay. Pero yung mga paa, kakaiba. Magkahalong bakal at putik o luhad. Akala mo tapos na? Hindi pa, kasi bigla na lang may lumitaw na isang bato. Pero hindi to ordinaryong bato. Parang tinibag mula sa bundok pero walang sinumang taong gumawa. Misteryoso. At ang misteryosong batong to lumipad at boom! Buong lakas na tumama sa mga paa ng estatwa. Doon sa pinakamahinang parte niya, yung pinaghalong bakal at luwad. At sa isang iglap, yung buong dambuhalang estatwa gumuho, nadurog ng pinong-pino na parang alikabok na lang na tinangay ng hangin. At hindi lang yon, yung bato na dumurog sa estatwa, hindi nawala. Sa halip, nagsimula itong lumaki, nang lumaki, hanggang sa naging isang dambuhalang bundok na sakop ang buong mundo. Wow! Ang tindi ng panaginip, di ba? Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip, sabi ni Daniel. Sigurado akong manghang-mangha ang hari. Naalala na niya ang lahat. Pero ngayon, heto na ang kasunod, ang pinakamahalagang bahagi. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? So, ipinaliwanag ni Daniel. Sabi niya, bawat parte ng estatwa ay kumakatawan sa isang makapangyarihang kaharian dito sa mundo. Yung ulo na ginto, yan mismo ang kaharian ni Nebuchadnezzar, ang Babylonia. Pagkatapos niya, may susunod na kahariang pilak. Tapos may isa pang kahariang tanso, sunod ay isang napakalakas na kahariang bakal, at sa huli, isang kahariang mahina at watak-watak. Grabe! Isa pala itong propesya tungkol sa mga susunod na imperyo sa kasaysayan. Siyempre, ang pinakamahalagang tanong, ano naman yung bato? Ayon kay Daniel, yung bato na dumurog sa lahat, yun ay kumakatawan sa isang kaharian na hindi gawa ng tao. Ito ang kaharian na itatatag mismo ng Diyos ng langit. At hindi tulad ng ginto, pilak o bakal na mga kaharian na babagsak din, ang kaharian ito hinding-hindi masisira. Mananatili ito magpakailanman. Pagkarinig nito ng hari, talagang hindi lang siya humanga, kundi namangha siya ng todo-todo. Nagpatira pa siya sa harap ni Daniel at sinabing, "Totoo nga, ang Diyos mo, ang Diyos ng lahat ng Diyos, ang Panginoon ng lahat ng hari at tagapagbunyag ng lahat ng lihim." Sa isang iglap, naintindihan niya kung sino talaga ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. At dahil doon, ginawa ng hari si Daniel na isa sa mga pinakamataas na pinuno sa buong Babylonia. Pero hindi kinalimutan ni Daniel ang mga kaibigan niya. Hiniling niya na bigyan din sila ng matataas na posisyon. At ang pinakamaganda sa lahat, dahil sa tapang at pananampalataya ni Daniel, kinansela ang utos na pagpatay. Lahat ng matatalinong tao, ligtas ang buhay. Kaya ang tanong na iniiwan sa atin ng sinaunang kwentong ito ay ito. Sa mundong puno ng mga kahariang itinatayo at bumabagsak, bakit may mga bagay na hindi nagtatagal at bakit mayroon namang isang pangako ng isang bagay na mananatili magpakailanman? Ano kaya yung kahariang hindi kailanman magigiba? Magandang pag-isipan, di ba?